aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nga pupunan, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, naglabayan, matatakbuhan. Diyos na laging nakaraming Diyos, misa pa. Sa dakila, walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina, kabigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan, nagapayat, matatakbuhan. Diyos na lagi, ang isa pa aming Diyos, tayong lahat. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabihatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan, kagapayat, matatakbuhan. Diyos na lagi, nagkaraan kayo ang Diyos. Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, para mawala ng iyong dakilang pangalan kayo ang Diyos. Glory, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, para wala ng iyong dakilang kayo ang Diyos. Hallelujah. Kayo Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, para wala ng iyong dakilang. What the last time kayo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kayo Diyos, ikera babakaya, yasanda babakaya. Sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, para wala na iyong dakilang pangalan, pararangalan, para wala na iyong dakilang pangalan. Hallelujah, minsan pa
Jesus, Jesus, we worship you, we magnify you, hallelujah, you are worthy to be praised, we exalt you, Lord, I exalt you, Jesus, Jesus, Holy Spirit, salamat po sa inyo, Kendall. Tayo po'y manalangin, manaming Diyos. Tayo po'y tunay na mabuti, tapat Panginoon sa bawat araw, Panginoon, na aming pag-aaral. Tulungan niyo pa nga po kami, Panginoon, na nawa ay malaman pa namin o matutunan pa namin, Panginoon, yung mga bagay na ukol sa inyo. Kaya salamat po, Panginoon, nawa tayo maging kalakasan, katuruan, katuwiran, Panginoon, ang devotion na ito, Panginoon, sa oras ito. Pagpalain niyo po kami ng inyong salita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating kasama sa morning devotion. Good morning po kay Brother Alan Rocreo, Sister Anita Catembong, Sister Gina Yen, Sister Dina Toledo, Dina Tardo, Sister Josepina Lumapan. Praise God, salamat sa Panginoon. Tayo yung papatuloy na sa ating pinag-aaralan. Tayo ay usog na. Okay, basahin natin yung ating text. Ready na ba? Saka yung topic. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin sa umagang ito ay The Triumphant Entry. At ang text po natin ay nagmumula sa John chapter 12 verse 12 to 26. Sabi po dito, kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. 13. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. 14. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. 15. Huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo ang dumarating na ang iyong hari. Nakasakay sa isang batang asno. 16. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at malwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. 17. Pinamamalitan naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. 18. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. 19. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat. 20. Hanggang 26. 16. Mamaya pa yan? Yung 16. Verse 20. Mailang Gregong dumalo sa pista upang sumamba. 21. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. 23. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. 24. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. 25. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya.
Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Okay, ulit yung verse 23. Verse 23, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pagbasa ng kanyang mga salita. So dito ay makikita natin sa ating pinag-aaralan, no? Anong pamagat ating pinag-aaralan? The triumphant entry. Hindi natin patatapos ngayon yan. Kasi bubulat-latin natin yan. Pero gusto ko magpasimula sa tang ito. Bakit pupunta ang Diyos? Bakit pupunta ang Panginoong Yesus sa Jerusalem? Mula sa kanyang paglayo sa mga tao, diyan ay maunawaan nyo, pag nung ang Panginoong Yesus ay bumuhay kay Lazaro, at sa pagpasok niya sa Jerusalem, at sa mga darating pa, gaya na binasa ni Ate Daniel sa verse 23, ano sabi doon? Dumating na ang oras. Kaya mahalaga sa Panginoon ng oras tinapik natin yan, hindi ko alam kung Thursday. No? Ang oras sa Panginoon ay mahalaga. Hindi kumikilos ang Diyos nang hindi nakatakda. Kaya mula sa paglayo niya sa mga tao dahil pinagbabantaan na siya, ibig sabihin ay talagang nagiging maugong na yung kanyang pangalan. Diyan ay sikat na siya. Bakit? Gaya ng binasa natin kanina, may mga tao na galing sa ibang lugar, mga dayuhan, na gustong makita ang Panginoong Yesus. Anong ibig sabihin? Ang pangalan ng Panginoong Yesus ay talagang nakaabot na sa malayong lugar. Nangyayari na, no? At nalaman nila yung nangyayari pala. Ano yun? Yung bumuhay siya ng patay. Muli uulitin ko, ang templo, mula sa Old Testament, walang himalang ginagawa. Kahit ano. Pero, noong ang Panginoong Yesus ay nagparito, pinakita niya yung kanyang ipinangaral at yung kanyang salita ay totoo. Unang-una, ano yun? Kasama natin ang Diyos. So simula ng binuhay niya si Lazaro, ay nagkaroon na ng matinding pagbabanta sa kanya. At doon nga ay, ang sabi, siya ay pumirmis na sa isang lugar. At dito maunawaan po natin, noong ang Panginoong Yesus ay pumirmis sa lugar, ang pinupuntahan niya na lang ay yung mga mabababang tao. Usually, yun naman talaga ang pinupuntahan niya . Hindi man siya humahayo talaga sa mayayaman . Sa mabababa at ordinaryong tao. Kalimitan doon sa kanyang mga kaibigan. Kaya simula nung nabuhay si Lazaro, ay tumindi na talaga yung pagbabanta sa kanya. Hindi na sa kanya, pati si Lazaro. Pero dyan sa ating binabasa ngayon, sa John chapter 12, verse 12, ay, ang sabi nga, pumunta siya saan? Sa Jerusalem. So, dyan ang kanyang pagpapasimulang pagpapakita. Yung kanyang, sabi nga sa verse 23, dumating na ang oras, ang takdang oras. Ibig sabihin, sa kabila ng kanyang kasikatan, ay lalabas na siya. Ipapakita niya na. Kasi di ba dati si John chapter 2, anong sabi niya sa kanyang ina sa laman? Hindi pa ito ang oras ko. Kaya, diyan ay makikita natin yung pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem ay nakatakda din. Di ba si Israel nga, yan ang pinag-uusapan pinag-aawayan nila, yung capital ng Israel, yung Jerusalem. Kasi yung Jerusalem na yan, gustong makuha ng mga Arab country.
Kasi dyan nga magpapasimula ang lahat eh. Makita nyo, nakapaligid sa Israel yung buong Arab country. At gusto nilang burahin ang Israel talagang sa listahan ng daigdig. Yan talagang plano nila. Gusto nilang mawala ang Israel. Kasi nga, maliit lang mga Israel, kukunti lang Hudyo. Pero tingnan mo, yung kailang kaisipan na gusto nilang mawala ang Israel, lalong lumalakas. Kasi nga, kukunti lang sila. At lahat ng nakapalibot sa kanila, no, sa Israel, ay talagang puro Arab country. Kaya narinig ko kahapon sa balita, ay gusto nilang alisin ang Hudyo. Yan dahil kaya hindi tumitigil ang Hamas. Kasi, nasa boundary lang yan. Kaya gusto nilang sakupin yan. Yung capital ng Israel, ano yun? Jerusalem. Kaya, basa ulit tayo sa John chapter 12 hanggang 16. Ito Rami. John chapter 12 verse 12 to 16. Verse 12, kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. 13, kumuha sila ng mga palapan ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. 14, nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. 15, huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari. Nakasakay sa isang batang asno. 16, hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. Amen. Praise God. So, saan ang Tatay Indian? Ano sabi sa verse 12? Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Amen. Kapatid, ang Panginoon ay hindi kumikilos nang hindi nakasulat. Ang tinutupad ng Panginoon ay yung nasa Old Testament. Kaya naman, sabi ko nga, alam niyo ba kung bakit ang mga Israel, no, ngayon, ay hindi naniniwalang si Jesus ang Mesyas? Kasi akala nila, hindi natupad ng Panginoon yung mga nakasulat sa lumang tipan. Kasi ang religion ng mga Israel ngayon ay Judaismo. Sabi ko nga, ang Judaismo at Islam, konti lang ang pagkakaiba niyan. Yung Islam, no, na ang ibig sabihin ay peace, naniniwala sila na ang Panginoong Hesus ay Misaya. At siya ay anak ni Maria. Naniniwala sila, pero propeta. Hindi sila naniniwalang Diyos si Kristo. At hindi sila naniniwalang nagkatawan tao. Yan sa Islam. So naniniwala silang propeta si Kristo at Misaya. Pero hindi Diyos. Yun ang pagkakaiba sa Judaismo. No? So yung Islam, naniniwala silang anak ni Maria at propeta at Misaya. Pero hindi Diyos. Amen? Malinaw? Now, sa Judaismo, hindi sila naniniwalang ang Panginoong Hesus ay Misaya. Pero nyo, sarili niyang bayan, hindi siya pinaniniwalaan. Yan ngayon sa Israel. Kaya kung bakit hindi basta-basta lang naniniwala sa Kristiyano. Siguro, yung pagiging Christianity ay naniniwala sila, pero yung pagiging Christian, ayaw nila. Kasi nga,
Ang ibig sabihin ng Christian sa Bible ay tagasunod ni Kristo. Acts 11:26. Pakilista mo yan. Sing. Yun na lang muna. Ang ibig sabihin ng Christian sa Bible ay tagasunod ni Kristo. So, dito, ang mga Judaismo, hindi sila naniniwala na natupad ng Panginoong Hesus ang kasulatan. At nangyari. Kasi nga, may dahilan yan. Kaya naman sinabi sa, bago tayo magtuloy-tuloy, no? So, Romans 10:9. Sarami. Roma 10:9. Kung ipahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. So, dito, dalawa ang hindi na pinaniniwalaan. Una, si Jesus ay Panginoon, Lord. Pangalawa, siya'y nabuhay. Kasi ina-expect nila yung Messiah na buhay. Naman, ina-expect ng mga Israelita. Matagal nilang iniintay ang pagdating ng Panginoon. At ina-expect nila, siya'y nabuhay. Namatay at muling nabuhay. Kaya sila hindi naniniwala. Kasi nga, hindi nangyari yun. May dahilan. Bakit? Nung namatay ang Panginoong Hesus, basahin natin sa Matthew 28, verse 13 to 15. Matthew 28. Matthew 28 verse 13 to 15. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. 14. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. 15. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon na nga ang kanilang ginawa. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Amen. Yan ang alam ng mga Hudyo. Yan ang alam ng mga Hudyo. Bakit sino nagbalita? Mga pare. Kaya malaking usapin yan. Ang iniisip nila, hindi nabuhay ang Panginoong Hesus. Ninakaw ang kanyang bangkay. Yan ang pinagkakalat. Kasi nalaman ng mga pareng Hudyo na malinis na yung libingan. At takatupi na yung mga binabalot sa kanya. Kaya naman, ginawa nila, sinuhulan nila yung mga bantay. Kaya, ang ginawa ng mga bantay, sabi doon, magpahanggang ngayon, no, ay ipinamamalita nila na si Jesus ay, ninakaw. Sa madaling salita, hindi siya nabuhay. Kaya, magpahanggang ngayon, kaya ang alam ng Israelita, hindi nabuhay si Kristo. Kasi ang alam nila, ang Messiah dapat mabubuhay. Dahil matagal nilang inintayan Matagal nilang inintayan. Pero iyan nga, ang ipinagkalat ng mga pare. Kaya kung makikita nyo, sino nagkakalat yan? Mga Hudyo. Mga pare. Kaya ngayon, generation from generation, yan ang alam ng mga Israelita. Kaya hindi sila naniniwala. Mabuti pa ang Islam Mabuti pa ang Muslim. Naniniwala sila na si Kristo ang Messiah. Pero itong Israel, mga Hudyo, na bayan ng Panginoon, na bayan na pinili ng Panginoon, hindi sila naniniwala. Bakit? Kasi pinagkakalat ng kanilang lahi, hindi siya nabuhay. Kaya alam nila, hindi pa dumarating ang Messiah. Pero alam natin. Kaya sabi ko nga, hindi saan nabasa natin yan. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Amen? Kaya ang Panginoon, nung siya nagparito, hindi siya kumikilos sa kanyang sarili lamang. Talagang bawat
pagkilos ng Panginoon ay may timing, may oras. Kaya, Panginoon Panginoon 13, Verse 13 ng John 12. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel." Amen. So dito, no, yung mga tao, yung mga Hudyo na nag-aabang sa Panginoon, talagang mula sa paglayo ng Panginoon sa mga tao, pagkatapos buhayin si Lazaro, eto, dumating na yung kanyang oras at haharap na siya sa maraming tao. Alam niyo ba, yung pagharap ng Panginoon ay palapit na siya na talagang ibibigay niya na yung kanyang buhay. Okay, pero, excuse me, ganun pa man, ang bawat pagkilos ng Panginoon, ang bawat ginagawa niya, ay may dahilan. Sabi ko nga sa inyo, hindi kumikilos ang Panginoon nang hindi nakasulat sa Old Testament. Kaya napapansin nyo, noong ang Panginoong Jesus ay malalagutan ng hininga, sinabi niya, Telestai. Telestai. Ibig sabihin, naganap ko na. Ano yung naganap niya? Yung Old Testament. Yung ceremonial law. Excuse me. Naganap niya na. Kaya ang Panginoon, nung siya'y nandito, no, ay talagang ang bawat ginagawa niya, yung nagpagaling siya, layo na ng Diyos yun, gusto ng Diyos yun. Sa Luke chapter 4, verse 17 to 18, talagang pinatunayan niya na kasama niyo ang Diyos. At pagkatapos nga ng lahat, no, nagpagaling ang Panginoon, nangaral, ano sumunod na tagmo? Bumuhay ng patay, at pagkatapos, haharap na siya sa maraming tao. Mga kapatid, palapit ang talagang dahilan kung bakit nagparito ang Panginoon. Pero, ikot muna natin sa Luke chapter 19 verse 28 kasi yan, mas nakasalansan at mas maayos. No? Luke chapter 19 verse 28. Kahit hanggang 30 lang muna. Luke chapter 19 verse 28. Sabi po dito, pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nagpatuloy. Hindi nagpatuloy. Nagpatuloy. Nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. 29. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. 30. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, at matatagpuan ninyo roon ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo siya at dalhin dito. Tuloy. 31. Kapag may nagtanong kung bakit iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. 32. Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno. Ayon sa sinabi ni Jesus, 33. Habang kinakalagan nila ang mga batang asno, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalagan iyan? 34. Kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. 35. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Okay. Anong version? 35. Okay. So dito makita nyo, ang Panginoon hindi talaga kumikilos nang hindi nakasulat sa Old Testament. No? Ikot po natin yung Zechariah chapter 9 verse 8 to 10. Zechariah chapter 9 verse 8 to 10. 8. Babantayan ko ang aking bayan upang hindi ito mapasok ng kaaway.
Hindi ko na pahintulutang lupigin pa sila ng iba, sapagkat nakita ko na ang kanilang paghihirap. 9. O John, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. 10. Ipapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Panudla ng mga mandirigma ay mawawala, pagkat pairalin niya ang pagkakasundo ng mga bansa. Hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa ilog Euphrates hanggang dulo ng lupa. Amen. Now, pakinggan niyo mga kapatid. Pansinin niyo ito. Ang Panginoon, wala kayong mapapansin, nung siya ay bata pa, hanggang siya ay lumaki, siya ay sumakay sa kabayo. No? Wala kayong makita. Ang kalimitang sinasakyan niya, nung mula bata pa, nung panahon pa ni Jose, ay asno. At siguro 2 beses lang siya sumakay, at buong buhay niya, siya ay naglalakad. At talagang wala tayong may dadahilan niya. No? Kasi ang Panginoon, talagang mas pinili niya maglakad. No? At dyan, mapapansin nyo, asno ay yung ginamit ng Panginoon pagpasok ng Jerusalem. Bakit asno? Kasi yung asno, ang sumisimbolo sa animal of peace. Ulitin ko, yung asno kasi ay sumisimbolo sa animal of peace. Talagang sinasakyan niya ng mga hari. Kasi nga, yan ang simbolo niya ay magdadala ng kapayapaan. Bakit hindi kabayo? Ang Panginoon sumakay sa kabayo nung nakita ni John the Beloved. Saan? Sa Revelation. Doon siya sumakay sa kabayo. Sa kabayong puti. Maraming mga angel nasa unahan ng Panginoon, sabi sa Revelation. Kabayo ang sinakay niya. Bakit kabayo? Kasi nga, yung kabayo ay sumisimbolo sa animal of war. Gera. Nagparito ang Panginoon, hindi di ba sabi ng binasa na Ate Jess, tsaka sa Lucas, no, sa Zechariah chapter 8, verse 10, yung mga kabayo, di ba, ay, sabi doon, tsaka mga karwahe, ay talagang babaliin niya. Ibig sabihin, gusto niyang tapusin ang gera. Anong ibig kong ipaunawa dito? Magdadala siya ng kapayapaan. Yun talaga ang dahilan. Dahil gusto niya magdala ng kapayapaan sa tao. Kaya ang Panginoon, ang dahilan kung bakit sumakay siya sa asno. Kasi nga, yun ang sumisimbolo sa Panginoon. Naalala niyo ba yung sa Isaiah 9:6? Basahin mo nga sa English, Isaiah 9:6 na namin. Pakibuksan nyo nga. Pakitulungan. NIV, Isaiah 9:6. Kasi mga kapatid, kahit hanggang ngayon sa Israel, talagang makita nyo, ang mga tao sa Middle East, walang kapayapaan. Kaya nabalita ko nga kahapon, merong sumisigaw na tao, merong isang mangangaral na sumisigaw habang nagigera sa Hamas, merong sumisigaw doon na Israel, hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan. Talagang kahit makapaggera ka, no? Hanggat hindi mo kinikiralang si Jesus, ang Misaya. Nabalita yan. No? Merong sumisigaw na tao. Oh, Israel, kahit makapaggera ka, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Kasi ang kapayapaan ay nasa pagkilala kay Jesus. Naalala ko nga yung napakinggan ko kahapon, isang Hamas militant, 3 years siyang naging sundalo ng Hamas. No? At talaga naman naging prinsipe daw ang buhay niya.
Pero pag nung siya'y nakulong sa Malaysia, nakulong siya doon, ang sabi niya, base sa patotoo niya, yung Quran ay cover to cover ay alam niya. Alam niya. Pero sabi sa batay sa kanyang patotoo, nagtataka siya, bakit gano'n nangyayari? Parang, kasi nga, base sa kanyang pagkakaintindi, puro galit yung nasa kanilang buhay. Puro galit. Kaya, nung siya nakulong, nabasa niya ang Bible. Alam niyo ba kung ano nabasa niya? John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, yung John 14:6, sabi niya, yung way, person. Yung truth, person. Yung life, person. Iisang persona. Pero sabi niya, bakit ganon? Bakit etong Biblia, iba ang ipinararating? Nanginig daw siya. Kasi, nauunawa niya na ang Diyos pala ay hindi nagdadala ng kaguluhan. Ang Diyos pala ay nagdadala ng kapayapaan. Pero buong buhay niya, sabi niya, dahil, Hamas soldier siya, puro galit. At para maging matuwid ka raw, kailangan mamatay ka sa labanan. Pag ikaw daw ay namatay, ay tinatanggap ka ng Diyos na matuwid. So, ibang-iba daw. Pero nung nabasa niya raw sa kulungan, na si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay, nanginig daw siya. Kasi, naunawaan niya, na hindi mo pala kailangan mamatay para maging matuwid. Kasi nga, si Jesus na pala yung namatay para sa inyo. At kayo ay tatanggapin ng Diyos na matuwid. At ang Diyos ay nagdadala ng kapayapaan. Naunawaan niya. Kaya ngayon nagpapatotoo siya. Siya ngayon ay Christian. Muslim Christian siya. Kinikilala niya na ang Panginoon. Kaya si Jesus ang nagdadala ng kapayapaan. Yun ang naunawaan niya. Kaya patuloy siya nagpapatotoo. Kaya, diyan kung mabalik tayo, sa ating pinagbubulay-bulayan. Nasaan pa tayo? Nakalimutan ko na. Isaiah 9:6. 9:6 pala, yun. Pakibasa muna. Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yun. Kaya, mga patid dyan, yung prinsipe ng kapayapaan, yan yung sumakay sa asno. Kaya asno ang ginagamit nila kasi nga, itong asno ay symbolic. Simbolo ng kapayapaan. Kaya naman, ang Panginoon ay tinawag ng prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Kaya naman, asno ang gagamitin niya. Papasok ng Jerusalem. Kaya ano ang sigaw ng mga basahin mo na sa John 12:13-16. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. 14, nakakita si Jesus na isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. 15, huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. 16, hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at malwalhati, naalala nilang ganun nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. Amen. So dito, mapapansin nyo, ang Panginoon, hindi siya kumikilos batay sa kanyang sarili. Lahat ng ginagawa niya ay nakasulat na. Sa Old Testament pala, nakasulat na, di ba? Sa Zechariah. Si Propeta Zechariah, ay ipinahayag sa kanya ng Panginoon
nasasakay ang Panginoon sa asno. Alam niyo yun, siguro mga less than 500 years pa bago natupad yan. Di ba masakit sa isang propeta yan? Bakit? Hindi niya nakita eh. Hindi na napatutuhanan. Kasi pag ikaw ay propeta, para malamang totoo ang sinasabi mo, dapat mapatunayan. Makita mo. Pero si Zechariah, namatay at namatay na. Hindi niya nakita. Pero ipinahagi na sa kanya ng Panginoon nung kapanahunan niya. Biruin nyo, less than 500 years pa bago natupad. Kasi ang pagitan ng Malakay at Matthew, 400 years. Bago pa nangyari ang lahat. Kaya talagang sabi ko nga, bilang propeta, si Zacarias, ay medyo masakit para sa kanya kasi nga, hindi niya masasaksihan. Hindi niya makikita. Pero ganun pa man, nangyari. Kaya, ang Panginoon, nung pumasok sa Jerusalem, ano ang sinisigaw ng mga tao? Purihin. Purihin ang Diyos ng hari ng Israel. Expected nila. May oras pa ba, Aksing? 50. Tutuloy natin to Expected nila, makakalaya na sila. Kasi nga, buong buhay niya, nagpakalat-kalat sila. Oo, sila ang piniling bayan. Lahing pinili sila. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, makinig po kayo, dahil sa katigasan ng ulo nila, hinayaan sila ng Diyos. Diba sinabi na kay Abraham, Abraham, magiging sindami ng butuin ang lahi mo. Pero, yung lahi mo, aalipinin. Bakit? Alam ng Diyos yung lahing pinili niya, napakatigas ang ulo. Pero dahil nga pinili, ay talagang nadun yung salitang pangunawa. Talagang tiniis ng Panginoon. Pero mga kapatid, tingnan nyo yung bunga ng katigasan ng ulo nila. Sino rin itong matigas ang ulo? Huwag na kayo sumagot. May matigas bang ulo? Palambutin natin. Yung katigasan ng ulo nila, ang bunga nun ay pinabayaan sila ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, ay nagpakalat-kalat sila. 1948 lang sila unting-unting natipon noon nagdeklara ang UN na sila yung maging state. Sila yung pinakahuling naging bansa. Kasi nga sabi ko nga, malaki ang bahagi ng Pilipinas nang sila yung maging bansa. Kasi yung kaisa-isang boto ni Manuel Quezon. Kasi tay Humawa, all 40. Hindi pa bumoboto yung Pilipinas, si Quezon. Kaya nung bumoto si Quezon na maging bansa, state ang Israel, kaya sila na-recognize na sila yung bansa. Kasi yun nga ang himutok ng Palestine. Kasi ang Palestine ay hindi recognized as a state, as country. Hindi sila recognize. Kaya galit na galit sa Israel kasi nga, ang liit ng Israel. Kaya gusto nila, mapura ang Israel at sakupin nila ang capital. Capital nito, ano yun? Yung Jerusalem. Kaya mga kapatid, tutuloy natin ito bukas. Gusto ko na sabihin ito. Kaya ang Panginoon, nung siya'y naparito, sumisigaw yung mga tao, purihin, sana in the highest ang hari ng Israel. Hindi naman sila kinontra ng Panginoon. Pero iba yung kanilang damdamin. Akala nila makakalaya na sila kasi pangarap ng Israel na sila magkaroon ng sariling bansa, sariling hari. Kasi bakit? Nagpakalat-kalat sila. Hindi sila natipon. Kaya naman napakadali at naging alipin sila ng mga
bawat bansa, bawat bayan. Naging alipin sila. Kaya tuwa-tuwa sila nung dumating ang Panginoon, gumagawa ng himala, at kaya akala nila, ito na yung hari natin. Kasi na-expect nila, ang Panginoon nagpapagaling, na-expect nila, tinatawag nilang propeta, akala nila yung ruling prophet, no? Kaya iniisip nila, kagaya ni Moises. Pwede maging leader, pwede maging hari. Kaya, itutuloy natin ito bukas. No, sumisigaw sila ng purihin ang hari ng Israel. Yan ang nasa puso nila. Kaya bukas, itutuloy natin ito. Triumphant entry ulit tayo. Aming Diyos. Mr. Gatti. Aming Diyos, na dakila, walang katulad. Diyos na walang hanggan, sa nga paghihinaan, labing hatian, Diyos ang kaaliwan, hindi na kukulang, di pag-ibig ko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan at kagapayan, magtatakbuhan, Diyos na lagi nakalaan. Kayo ang Diyos. O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming nasa, sa aming buhay, bibigyan kayo ang Diyos. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran, pararangalan iyong dakilang pangalan. Pararangalan iyong dakilang pangalan. Pararangalan iyong dakilang pangalan. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa umaga ito, sa inyo pong kapahayagan sa bawat isa. Nawa, Panginoon, kami ay magkaroon ng lalong pananampalataya sa inyo at mas maunawaan namin, Panginoon, ang inyong salita na ikaw, Panginoon, ay totoo namatay para sa amin at nabuhay na muli, Panginoon. At kung kami mananampalataya sa inyo, kami maliligtas, O God. Maraming salamat po sa inyo. Dalayan ko ang bawat isa sa amin ay inyo pong patuloy na kilusin sa maghapon na ito, na kayo po ang aming hanapin, ang inyo pong mukha ang aming hanapin, Panginoon, at ang inyong kalooban ay aming makuha, Panginoon, at magawa, O Diyos. Tulungan nyo kami na ang aming lakad ay lakad ninyo, O God. Maraming salamat sa inyo at dalangin po namin ang bayang Israel, Panginoon. Lord, ang kalooban niyo po ang mangyari sa ngayon, Panginoon. Dalangin namin ang kaligtasan ng bawat isang naroroon, O Diyos. Kayo po ang mag-ingat, Panginoon, sa inyong bayang pinili, sa iyong mga lingkod na naroroon, Panginoon. Ano mga bansa galing, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-ingat, Panginoon. Maging patotoo ang bawat isa sa mga Israelita, Panginoon. Maraming salamat
Salamat sa inyong pag-ibig sa bawat isa na kami ay inyo pong isinali sa plano ng inyong kaligtasan. Lord, salamat po at naaral namin ang inyong sakripisyong ginawa para sa amin. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Salamat po sa pagsama sa morning devotion ng Tapatan Diyos. Brother Ivan Castro, Sister Rochelle Nopre, Auntie Sali Laksigen, Pastor Jojo Aquino Raymar, Brother Mario, Sister Doris, Sister Eden Danyo, Dominga Tataro, Sister Morena Mateo, Pastora Mary Cris, Samantha Perez, Rizaldine Perez, Benji Cabanag, Sister Cherry Pimentel, Brother William Villacorta, Pastor Glenn Nazaredo, Arlie Mele Cotones, Sister Len De Paz Reyes, and Brother Julius Sales. At good morning, Kuya Nestor Perez, Justin Supsup. Magandang umaga po sa inyo. Tandaan po natin, tapat po ang Diyos.